Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesus Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo
Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Atin na pong ipagpapatuloy ang pagpapailanglang natin ng bunga ng ating mga labi na walang sawang lumuluwalhati sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Una po nating awitin ang bilang 57 sa atin pong mga himnaryo. Pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan sa lahat ng taong sa Kanya'y gaan. Lunas na ligaya sa kalungkutan, ang pag-ibig ni Jesus, pag-ibig ni Jesus na dakila, ligaya sa ating pusong may luha. Ito'y lagi nating isagunita upang magtamong ala. Dahil kay Kristong wagas na pagsinta, sa krus ng hirap na bayubay siya, ang tanging tumubos sa ating sala, ang pag-ibig ni Jesus, pag-ibig ni Jesus na dakila, ligaya sa ating pusong may luha. Ito'y lagi nating isagunita upang magtamong ala. Tayo ay inako sa isang sumpa ni Kristo Jesus na bukal ng awa, kaya nga't awitin ang buong tuwa, ang pag-ibig ni Jesus, pag-ibig ni Jesus.
upang magtamong pala ang sino man sa mga nakikinig, mga aral diyang kaibig-ibig, ikintal sa pitak ng kanyang dibdib, ang pag-ibig ni Jesus, pag-ibig ni Jesus na dakila, ligaya sa ating puso may luha. Ito'y lagi nating isagunita upang magtamong pala. Patuloy po nating papurihan, sambahin at luwalhatiin ang banal at malinis na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Awitin po natin ang bilang 119 sa atin pong mga himnaryo. Kung ating namamasdan lahat ng katuparan, mga tandang tayo'y maghanda naman ng gawang kabanalan sa ating mga kabuhayan. Darating na si Jesus, na si mundo ay matatapos ang lahat niyang utos, tuparin nating lubos nang tayo'y maligtas sa salot. Yayamang wawasan ang mundong kabilugan, at tayo'y kanyang huhukuman. Tayo'y umasa naman, ililigtas na tunay ni Kristo Jesus na marangal. Darating na si Jesus, na si Jesus, mundo ay matatapos ang lahat niyang utos, tuparin nating lubos nang tayo'y maligtas sa salot. Doon sa bayang banal, wala nang kamatayan, wala nang hirap kalungkutan, wala nang hapit
lahat. Darating na si Jesus, mundo ay matatapos ang lahat niyang utos, tuparin nating lubos, nang tayo'y maligtas sa salot. Patuloy po nating papurihan at sambahin ang ating banal at buhay na Diyos na ating Panginoong Hesukristo. Huling awit, mga kapatid, numero 25 sa ating himnaryo, unang estropa at koro po lamang. Pagkatapos po, ititiklop natin ang ating mga tuhod. Magsaya tayo ngayon, at tayo'y nakatipon, umawit ng hinahon sa ating Panginoon, umawit sa Kanya, magsaya ang lahat, at tayo'y magalang sa Diyos, umibig na wagas, at sa tagapagligtas. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ang may-ari, lumalang ng lahat ng mga bagay, ang pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, sagana sa kagandahan ng iyong kalooban, dakila ka sa iyong mga pagbibiyaya, ngunit ikaw po ay Diyos, napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Panginoon, na ikaw ang nag-iisa at buhay na Diyos. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, ng iyong mga banal na propeta sa bayan ng Israel. Naawa ka rin po at nahabag. Tinawag mo ang aming ama at ang aming ina. Ipinagkaloob nila ang kanilang buong buhay sa paglilingkod sa iyo, hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Panginoon, sa napakasakdal at malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, itinitiklo po namin ang aming mga tuhod. Pangunahin na nga dito po sa Los Angeles, California, sa iyong dukha at maralitang bahay dalanginan, sinasampalataya na namin maging sa tahanan ng aming mga kaibigan na araw-araw po pinararami mo sa bilang, at sa lahat po ng mga tunay mong mananamba sa espiritu at sa katotohanan na nangangalat po sa iba't ibang dako nitong napakagulo at mandarayang sanglibutan. Panginoon, sa aming mga paniniklohod,
Damahin mo po sa kaibuturan ng aming mga puso ang aming mga banal na pagnanasa at mga hangarin na ikaw po ay aming patuloy na masamba, mapuri at maluwalhati ka sa ganda ng iyong kabanalan, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Amen. Panginoon po naming Jesus, nagpailang lang kami ng bunga ng aming mga labi, sumasamba, pumupuri sa iyong pangalan, mga pag-aawitang nanggaling po sa aming mga kalooban, hindi po marilag ang aming mga tinig, ngunit sinasampalataya na namin, naging isang masarap na samyo sa iyong banal na kaharian sa langit. Panginoon po naming Hesukristo, maraming salamat po sa iyo sa 365 mga araw sa buong taon ng 2015 na nagdaan sa aming mga hiram na buhay. Pinalipas mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, wala kang binawian sa amin ng aming mga hiram na buhay. Amen. Salamat, hindi lamang kami, kundi maging ang aming mga kabyak ng puso, ang aming mga anak, aming mga manugang, mga apo, kasangbahay at aming mga kamag-anakan sa laman. Lubusan po naming sinampalatayanan na kung paanong iningatan mo po kami, Amang banal, gayon din ang ipinaranas mo po sa kanilang lahat sa bawat sandaling nagdaraan sa ibabaw nitong napakagulo at mandarayang sanglibutan. Amen. Panginoong Jesus, nalalaman mo po kung papaanong ginugol namin ang mga nakalipas na mga araw, ang isang buong taon ng 2015 na nagdaan. Kung kami po ay napalayo sa iyo, nagkulang, nagkasala at nakalimot, mga abang tao lamang kami, Panginoon. Huwag mo po sanang gawing dahilan upang hindi mo po kami turuan sa umagang ito, sapagkat hindi mo tinatanggap ang pagsamba, pananalangin at pag-aawitan ng mga taong nabahira nitong sanglibutan. Alang-alang po sa pangalan mong Diyos Kristo Jesus, nang kami po ay magsitanggap ng banal na bautismo, patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat po ng aming mga nagawang mga kasalanan. Amen. Panginoon po naming Hesukristo, ipahintulot mo po na muli naming maidalangin at maipakiusap sa iyo, na kung kami man ay pinasapit mo pa sa panibagong taong ito ng 2016, isinasamo namin magkaroon ka pong muli sa aming lahat ng mga kaawaan at kahabagan. Ilayo mo po sana kaming lahat sa biglang kamatayan, sa mga mabibigat na karamdaman, sa kamay po ng hostisya, sa lahat po ng nangakaumang na mga kapanganiban. At kung paanong pinagbuksan mo kami ng magagandang pintuan ng kapalaran sa nakalipas na taong 2015, gayon din po ang ipagkakaloob mo sa buhay ng bawat isa sa amin, hanggang sa lahat ng aming mga anak, mga manugang, mga apo at mga kamag-anakan sa laman. Higit na nga po sa lahat ng aming mga kaibigan na wala pong sawa na nakikipag-aral ng iyong banal na ebanghelyo sa bawat pag-aaral namin dito po sa sanlibutan. Amang banal, sa umagang ito, nauuhaw po, nagugutom ang aming mga kaluluwa. Sumasampalataya po kaming ikaw ang muling tatayo sa aming kalagitnaan. Ikaw po ang magtuturo sa amin sa Espiritu. Ikaw ang magbibigay sa amin ng iyong mga katotohanan, ng iyong mga salita, na lipos ng Espiritu at lipos ng buhay. Kakasangkapanin mo lamang ang mga labi ng dalawa sa iyong pinakahamak at pinakamangmang mo pong mga nilalang. Banalin mo sana ang kanilang mga puso. Amen. Linisin mo sana ang kanilang mga kalooban. Itulot mo sanang wala silang maipahayag
Kung hindi ang iyong katotohanan lamang, wala silang maipakilala sa buong sanglibutan. Kung hindi ang iyong banal na pangalang Kristo Jesus, na ikaw din po ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, Diyos ng aming mga magulang, na ikaw rin ang Panginoong Jesucristo, hanggang sa huling araw na ito'y gumagabay at pumapatnubay sa amin, mag-iingat sa amin hanggang matamo namin ang ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming Diyos, habang kami nakikinig ng iyong mga banal na aralin, dalawin mo po kami sa aming mga tahanan. Hipuin mo po ang aming mga lupang pangangatawan. Pagalingin mo po ang sa amin pinadaratnan mo ng iba't ibang mga karamdaman, at sana'y bigyan mo rin ng kalutasan ang maraming mga lingkod mo na pinasasapitan mo ng iba't ibang pagsubok sa buhay. Bigyan mo pong kaayusan, bigyan mo po ng kalutasan ang lahat ng aming mga suliranin na amin pong nakakasagupa sa aming mga pang-araw-araw na pamumuhay. At una na nga pong iyong hihipuin, palalakasin at pagagalingin ang marami na po sa aming patuloy na nagsisitanda, katulad po ng iyong hamak na alipin, gayon din po ng aking kabiyak si kapatid na Rosita, si kapatid na Prospero, kapatid na Glenda, si kapatid na Concepcion Tenedero, na siya na po ang pinakamatanda sa amin, gayon din ang kanyang anak na si kapatid na Mercedita Hene, at wag mo rin sanang pabayaan si Expectacion Valencia at si kapatid na Mirna. Ama naming Diyos, dumadalangin po kami sa iyo. Kami po'y sumasampalatayang tatanggapin mo po ang aming mga samo, ang aming mga pananalangin. Hindi mo po kami pababayaan, at itutulot mo po na lumawig pa ang aming mga hiram na buhay. Daragdagan mo pa po kami ng maraming kaaya-aya at mapapayapang mga araw na may buhay, kagaling at kalakasan, at pagpapalain mo rin ang aming sariling mga tirahan at mga sangbahayan, ang lahat ng aming mga mumunting mga ari-arian. Papatnubayan mo rin kaming lahat sa paghanap ng aming kakainin sa araw-araw. Ama naming Diyos, ang lahat po ng ito, isinasamot ipinapakiusap namin, idinadalangin naming naway ipagkaloob mo sa amin, sa pangalan mong Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakailanman. Amen. Banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Diyos. Muli po ang inyong mga abang lingkod ay bumabati po sa inyong lahat, mga kapatid, at sa inyo na aming mga matyagang nakikinig, na aming mga kaibigan ng isa pong banal na kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Mga minamahal po naming mga kapatid at mga kaibigan, ano po ba ang minarapat ng Diyos? Ay sama-sama po nating muling mapag-aralan at muli po nating lubusang maunawaan na sana po ang buong sanlibutan ito ay kanila nang matanggap. Hayaan ninyong buksan nating lahat ang ating mga banal na kasulatan, our holy book. At ganito po sa aklat ng Ikalawang Korinto sa Kapitulo 5 at ang versikulo ay 7. English po. In the 2 Corinthians 5:7, this is what is stated. For we walk by faith, not by sight. At sa wikang Pilipino, sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Alam po ninyo sa talatang ito, kung atin pong hihingin ang lubusang kaliwanagan sa pamamagitan po ng udyok ng banal na Espiritu, atin pong lubusang mapag-uunawa
na ito po ay nasambitla ni Apostol Pablo, hindi po sa uri ng kanyang mga pangangaral, kung hindi kinakausap po niya ang kanyang sarili. Alam po ninyo sa isang mangangaral, at ipagpaumanin po ninyo, huwag ninyong bigyan ng ibang kahulugan kung aming sabihin na kami man po na inyong mga nangangaral sa inyo ngayon ay madalas kinakausap din po namin ang aming mga sarili. Bakit? Sa katotohanan po, kami po mismo ay nagsisiyasat. Kami rin po mismo ang tuwirang sumusulit sa aming mga sarili kung aming mga ginagawa ay nagiging karapat-dapat, kung ito nga ay nagiging mabangong samyo sa ating dakilang Diyos. Sapagkat katulad ni Apostol Pablo, tayo po ay naririto pa rin sa laman, o tayo po ay naririto pa rin po sa ating panglupang katawan. Amen. Material na mga bagay. Dahil po rito, ano po ba ang unang panuntunan ng isang mangangaral kung bakit madalas kinakausap niya o nagmumuni-muni siya sa kanyang sarili? Pakinggan po ninyo ang nasa saad sa banal na kasulatan. Tayo po ay mag-aaral sa utos din, sa aral din ng ating dakilang lumikha. Sa mga huling talata po ng banal na kasulatan sa aklat ng Apokalipsis, sa Kapitulo 22 at ang versikulo ay 18, ganito po ang ating mababasa. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, kung ang sinuman ay magdagdag sa mga ito. Dito, pakatandaan ninyo, kung ang sinuman ay magdagdag sa mga ito, referido sa mga nangangaral kuno ng mga salita ng Diyos, yung mga mangangaral, lahat na. Kung ang sinuman ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Amen. At sa 22:19, at kung ang sinuman ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong buhay sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nangakasulat sa aklat na ito. Etsapuera siya sa buhay na walang hanggan. Etsapuera siya nakasakasama ng ating Panginoong Jesucristo, na ito ang ipagkakaloob sa mga taong sa Kanya ay mga naging mabangong samyo at sa Kanya ay tuwirang naglingkod ng tapat hanggang sa kahuli-hulihang pintig ng kanilang mga buhay. Kaya nga po, atin pong basahin ang pinakaugat na pinanggalingan po ng mga talatang ito. Bakit nasambitla ni Apostol Pablo? Yan nga pong pananalita na ating pinag-aaralan ng kanyang sabihin. Sapagkat nagsisilakad kami. Sila na mga mangangaral, sila na mga lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Inuulit ko po at bibigyan ko lang din ang wika po ni Apostol Pablo, tandisan at tuwiran. Ang sabi niya, kami nabubuhay, kami lumalakad sa anong kaparaanan? Sa pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paningin. Amen. Hindi kami humahanap ng ebidensya. Yun ang ibig lamang sabihin ni Apostol Pablo. Hindi na namin kailangan ang pagpapatotoo ng sinuman. Hindi namin kailangan ang mga bagay na nakikita.
Hindi namin kailangan ang mga salita, ang mga turo, ang mga kuro-kuro ng sinumang mga tao. Because we live by faith. Amen. Yan ang kahalagahan nang sinusuri ni Apostol Pablo ang kanyang sarili, nang binubulungan niya ang kanyang sarili kung siya'y nakapananatili sa pananampalatayang kanyang iniwawasiwas bilang isang bandila sa kanyang paglilingkod upang madala ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ano ba ang punot dulat naging ugat nito? Kung bakit nasambit lang nga po ni Apostol Pablo ang salitang pananampalataya? Pakinggan po natin dito rin po sa 2 Korinto sa bandang ibaba ng Kapitulo 5 at ang versikulo ay 1 sa pagpapatuloy. Sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, itong bahay na kanyang binabanggit pong ito po yung kanyang katawang lupa, ito po yung mga bagay na kanyang kinikimkim, ito po yung mga bagay na sa ibang tao, ito na nga ang pinakamahalaga sa kanilang mga buhay. Ano po ang ating nabasa? Kung ang mga bagay na ito ay masira niya, yung mga bagay na nauukol sa lupa, ay mayroon naman kaming isang gusaling mula sa Diyos. Ano po ang sabi ni Apostol Pablo? Masira man, mawala man, mamatay man ang katawang ito. Maliwanag ang kanyang lubusang paniniwala at lubusang pananampalataya. Mayroon daw po kaming isang gusaling mula sa Diyos. Ano yun? Bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Amen. Panlangit. O ano pa? Sa 2, sapagkat tunay na sa ganito kami ay nagsisihibik na nangagnanasang mabihisang kami ng aming tahanang mula sa langit. Amen. Ito pala ang nararapat at naramdaman, ikinabuhay at tandisang nilakaran ng mga apostol na katulad ni Pablo. Ano po ang kanyang sabi? Hindi sila nagsasawa sa paghibik. Ano ba yung paghibik? Hindi sila nagsasawa ng tuwirang pakikipag-usap sa Diyos. Hindi sila nagsasawa ng mga panalangin sa Diyos. Hindi sila nagsasawa ng paghingi ng habang sa Diyos. Paglilingkod sa Diyos. Ng paglilingkod sa Diyos. Higit sa lahat. Nang walang kapintasan. Upang ang sabi niya, upang kami niya ay magkaroon ng bahay na nauukol sa sangkalangitan. Amen. Makarating. Kanino? Sa piling ng Diyos. Doon sa ipinangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Doon sa kanyang sinalitang kung saan ako naroon, kayo rin naman lahat ay doroon. Amen. Ito ang sinabi niyang mabihisang kami ng aming tahanang panlangit. Minamahal, ang aming itinatanong sa inyo, ngunit higit, ito po bang araling ito ay narinig na ninyo sa mga maraming nangaral na rin naman sa inyo? Ito ba'y nasa leksik? Ito ba ay tandisang pinag-aralan, ipinangaral at tuwirang sana ay ipinako sa puso at tuwirang inilagay sa lahat ng kaisipan ng mga nagnanasang maglingkod at lubusang makarating sa buhay na walang hanggan? Tunay. Ano ba ang pagpapatoo pa sa banal na kasulatan? Kung itong inadhikang ito ng mga apostol ay tunay na sadyang totoo at tuwirang kanilang minithi at kanilang mga naranasan, sa pagpapatuloy pa rin sa 2 Korinto, ang versikulo po naman ngayon ay sa 4. Sapagkat tunay na kaming nga sa tabernakulong ito ay nagsisihibik na nangabibigatan
Ito pong binasa ko pong parting ito, ang simple-simple pong kahulugan po lamang ito'y habang nabubuhay at habang nasa lamang material, habang ang katawang lupang ito ay patuloy na nabubuhay sa sanlibutan. Mabigat. Ang wika ni Apostol Pablo sa aming pagdadala ng aming katungkulang ito, kami patuloy na nagsisibik, patuloy kaming nananalangin, patuloy kaming humihingi ng tulong sa Diyos. Bakit? Sapagkat kami ay mga nabibigatan. Amen. Anong katunayan? Maraming pasanin. Dito po sa aming pangangaral na ito it is not only the criticism of those people who are still living in their idiosyncrasies. Doon sa kanilang maling mga paniniwala at pagkakilala sa Diyos. Yung kanilang mga itinatapong kapintasan at kung minsan ay masasakit na mga salita. Kami ba na tao pa rin? Nasasaktan pa rin kami. Dadapat anong aming laging inihibig sa Diyos, maliwanagan nawa, mabuksan ang inyong mga kaisipan, matanggap ninyo ang tunay na katotohanang magdadala sa inyo. Saan? Doon, sa pinangangako nga po ng Diyos na buhay na walang hanggan. Kaya nga po, ano pa ang sabi ng banal na kasulatan? Bukod sa mga kapintasan, bukod sa mga masasakit na mga pananalita, there are likewise problems that comes forth between now and then. Not only to the opposite side of this practicing or preaching this concept of holy preaching. Hindi lamang yaon. We likewise suffer what? Problems of material and family things. Personal. Karoon kami ng mga suliranin. Kumbaga tuwirang tandisan at masasabi namin ang Diyos ang nagbibigay at ang Diyos ang nag-aalis. Ang Diyos ang hindi nagpapabaya sa amin. Mayroon din naman kaming mga minamahal sa buhay na mayroon ding mga mabibigat na mga suliranin. And this we carry likewise. We still burden ourselves for the burdens of our loved ones. Ito ang tuwirang isa pa rin namin inihihibik sa Diyos. Kaya nga po maliwanag ang banal na kasulatan, hindi kami tumitigil na nagsisihibik. Ano lamang ang ibig sabihin? Ibinabalik pa rin namin. Bumabalik kami, humihingi kami ng tulong. Kanino? Doon sa lumikha, doon sa nagpapala, doon sa may hawak ng aming mga buhay at ng aming mga kapalaran. Sapagkat siyang nangako, kailanman ay hindi niya kami pababayaan. Period. Yan ang aming mga pananampalataya. Kaya pala, ang wika ng ating dakilang Diyos sa aklat ng Juan sa 16:33. Ano ang kanyang sinabi? Maging sa kanyang mga lingkod, sa sanglibutan ay mayroong kayong kapighatian. Sinong magsasabi sa tao na wala siyang kapighatian? O yung mga bilyonaryo na yan, kalaban ninyo nakakatulog ng mahimbing yan. Yung mga mayayaman na yan, pasintabi, baka merong ma-misinterpret ang aking sasabihin. Kailan lamang, hindi ba mayroong maganda ang buhay na galing sa abroad at palibhasa ay nagbalikbayan o nagbakasyon, sumakay lamang ng kanyang kotse, hindi na nakauwi, at nang makita ng kanyang mga mahal sa buhay, patay na. Anong naging kadahilanan? Kinarnap lamang yung kanyang kotse. Hindi ba kadalamhatian yan? Hindi ba tuwirang kasamaan ng loob yan? Hindi ba yan ang katuwirang ang sabi ng ating dakilang Diyos sa sanglibutan, mayroong kayong kapighatian? Sino ang magpapasinungaling sa katotohanan yan? Maganda na ang buhay, sagana na. Naghahanap buhay ng marangal, puspos ng kabaitan sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga minamahal sa buhay, dadapat
sa sama ng kaganapang nangyari sa kanya. Natupad at natupad sa sanlibutan, puspos ng kapighatian. Kaya naman, ang wika pa rin ni Apostol Pablo sa pagpapatuloy nitong 5:4 ng 2 Korinto, hindi siya ninanasa naming maging hubad, kundi ninanasa namin kami bihisan upang ang may kamatayan ay lamunin ng buhay. Anong ibig sabihin nito? Anong kaliwanagan nito? Kung ano man ang mangyari sa amin, kung tuwirang kami ay kunin na ng Diyos, kung mapagtal na ang aming buhay na ito, ang aming patuloy na inihibik at ang aming lagi ng layunin, mabihisang kami ng noong buhay, upang ang aming kamatayan dito sa daigdig ng lupa ng sanlibutan, mabihisa naman ng ng tunay na buhay, lamunin ng buhay, yung buhay na kasama ng ating dakilang Diyos, yung buhay na walang hanggan. Kaya patuloy sa pag-ibig, patuloy sa mga pananalangin, patuloy sa pagkakilala, at patuloy sa pagdakila, pagwalhati, pagsamba sa dakilang lumikha. At sa 5:5, ang wika pa rin ng banal na kasulatan. Ngayon, ang gumawa sa amin ng mga bagay ding ito ay ang Diyos na nagbigay sa amin ng patotoo ng Espiritu. Sa kabila ng mga kabagabagan at suliranin, na nararanasan pati na rin ng inyong mga lingkod, sa kabila ng maraming mga tunay na hindik na mga pangyayaring nagaganap sa buong sanlibutan at maging sa ating mga minamahal sa buhay, nararamdaman namin ang sakit, nararamdaman namin ang kapaitan ng buhay. Dapat hindi kami bumibitaw, sapagkat ang wika ng Diyos sa pagpapatuloy doon sa 16:33 nang sabihin ng ating Panginoong Jesucristo sa magitan ni Juan, sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanlibutan. Patuloy pa rin kaming dumadalangin, patuloy pa rin po kaming naninikluhod, patuloy kaming humihibik sa Diyos ng kanyang tuwirang kahabagan, ng kanyang tuwirang pag-iingat at pagpapala sa aming mga nangabubuhay, maging sa aming mga mahal sa buhay. At sa 5:6, kaya nga kami laging malakas ang loob, ang wika ni Apostol Pablo, at nalalaman namin na samantalang kami ay nanga sa tahanan sa katawan, ay wala kami sa harapan ng Panginoon. Ano ang maliwanag na sinasabi? Kung patuloy tayong nananatili lamang dito sa pansariling ukol sa sanlibutan, ang wika ng banal na kasulatan, ang nangyayari sa atin, wala tayo, nalalayo tayo sa harapan ng ating Panginoon. Ito ang patuloy na nais ng ating pinag-aaralan ito, kung ano ang kahalagahan ng tuwirang pagsusuri, kung anong ating dapat na maging kalagayan sa ating banal at dakil at makapangyarihang Diyos. Kaya nga po, malalakas ang loob ng mga alagad dahil sa ipinagpaunan na sa kanila ng Panginoon ang mga tiisin. Ngunit ang lahat ng mga yaon po ay dadaigin din ng Diyos, sapagkat ang Diyos nga po ang nangako, ang Diyos nga po ang tuwirang nagsabi, ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Maliwanag ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, kung bagamat tunay na puspos kayo ng kadalamhatian, manatili po lamang tayo sa ating dakilang Diyos. Ang wika at lubusang dapat nating panghawakan. Ang wika ng Panginoong Jesucristo sa akin,
Kung magsisipanatili tayo, ay magkakaroon tayo ng higit at higit ay kapayapaan sapagkat dinaig niya ang sanlibutan. Ngayon, kaya nga po baga, ang mga sumunod na nasambitla ni Apostol Pablo, sa kanyang pagsusuri, sa kanyang sarili, sa kanyang pagsasalita, sa kanyang sarili. Ano po ba ang ninanais ng Diyos na ibangon sa linggong ito? Upang ito ay ating pag-aralan. At ano nga po ang lubusang kahalagahan nito ngayon sa ating lahat? At sa inyo na aming mga kaibigan, sana po lubusan ninyong manamnam o namnamin at lubusan ninyong maunawaan at higit sa lahat, inyo nang matanggap ang katotohanan ang Diyos din ang magpapaliwanag sa akin. Ano ang nasambitla ni Apostol Pablo? Ang wika nga po dito sa 2 Korinto, ang sabi niya, sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Amen. Ngayon, bakit po sila lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya? Yung mga naglingkod sa Diyos, yung mga apostol, yung mga sumunod, yung lubusang sumampalataya sa Kanya. Bakit? Ang sagot ay atin munang tanungin. Ano po ba ang pananampalataya? At bakit nga po sila lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya? Buksan po ninyo ang aklat ng Hebreo. Sa Kapitulo 11 at ang versikulo ay 6. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring kalugod-lugod sa Kanya. Amen. Ano po ang ating nabasa? The very basic that God so needs and is looking to anyone who would like to praise Him, to honor Him, to be under Him, he must have faith. Yun ang unang prinsipyong hinahanap at dakila sa Diyos. Nakatangi ang hinahanap niya sa nagnanasang sumunod sa Kanya. Kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat, eto na po, sumampalatayang may Diyos. Bakit po ito tuwirang binagdiinan at ipinaliwanag ng banal na kasulatan? Mangyari po, napakarami pong Diyos-Diyusan. Lahat. Halos lahat ng mga relihiyon, ng mga tao. Diyos-Diyosan yan. Tuwirang nasa sa aklat ng Apokalipsis. Sindami ng buhangin sa dagat ang mapapahamak. Ito ang numero 1 kadahilanan. Ang wika ng banal na kasulatan, ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Amen. Alam po ninyo, minsan sa pangangaral ni Apostol Pablo, nasabi niya sa mga kapatiran, oo, pinatutunayan ko sa inyo na sabi ni Apostol Pablo, na sila man referido sa mga taong sanlibutan, sa mga taong Labas ng iglesia. sa mga taong hindi nakakakilalang tunay sa Diyos, nang kanyang sabihin, oo, pinatutunayan ko. Sila man, ay may pag-ibig o may pagmamalasakit sa Diyos. Sila man ay may pagmamalasakit sa Diyos. Naglilingkod din sila. Nagluluhod pa nga eh. Naghahalik-halik pa nga kung saan naghahalik eh. At meron pa silang mga estatwa eh. Pero anong sabi ni Apostol Pablo? Darawa, hindi sa pagkakilala. Mali ang pagkakilala. Hindi ayon sa pananampalataya. Hindi ayon sa pananampalataya.
Galit na galit ang Diyos. Tuwiran, simple-simple. Huwag kang gagawa. Yun lamang salitang huwag kang gagawa. Eh, huwag ka nang gumawa. Ano man yung gawang, ano man yung kasunod ng salitang huwag kang gagawa. Huwag mo nang gawin yun. Eh, ano ba mga kasunod nun? Ano sabi sa aklat ng Exodo Kapitulo 20? Eh, kayo na rin ang magbasa, mga minamahalan. Madalas niyong marinig sa amin yan. Madalas namin sinasabi sa inyo, basahin ninyo. Bakit? Ang sabi ng Diyos, ako ay mapanibughuing Diyos. Ayoko nung meron kayong ibang Diyos. Bakit? Ano bang nasa sa doon? Huwag kang gagawa ng anumang bagay na naisip mong nasa langit, nasa ilalim ng langit, nasa ibabaw ng lupa, nasa ilalim ng lupa, nasa ilalim ng tubig. Ano bang bagay na maisip mo? Huwag kang gagawa. O pagkatapos ano? Huwag mo silang yuyukuran. Huwag mo silang paglilingkuran. Eh, ang mahirap eh, dinadalanginan pa. Yung iba eh, niluluhuran nga, hinahalikan pa. Pinagpo-prosesyon pa. Pinagpuprosesyon pa! Eh, nakalagay sa aklat ng Isaias, Kapitulo 45, Kapitulo 46, eh. Binubuhat nila ito. Pinangangalandakan sa kanilang bayan. Inilalabas na Nilalabas ng simbahan. Nilalakad ng buong bayan. Ito yung pagkapiesta. Naku po. Magbasa kayo ng Biblia. Hindi yung kung anong salita ng mga pari ninyong wala namang kabuluhan. Anong espiritu ang nakukuha ninyo dyan sa mga nangangaral sa inyo. Mag-aarte-arte. Merong bubuksang maliit na kahita sa likod. Pagkatapos sasabihin, wala pa. Wala pa. Pagkatapos siya iinom. Siya lang ang iinom. Anong ritual yan? Eh, sabi ng Diyos, wala na yung ritual na yan. Bakit? Ano ba hinahanap ng Diyos upang maging katanggap-tanggap na paglilingkod sa Kanya? Ang Diyos ay Espiritu at ang mga tunay na mananamba, the true worshippers, kailangan sambahin siya. Saan? Sa anong kaparaanan? Spirit and the truth. Sa Kanyang Espiritu at sa Kanyang mga katotohanan. Yan ang tandaan ninyo. Wala't hindi makikita ang Diyos. Eh, yun ang Kanyang katalagahan. Pagkatapos, hindi lamang, yan palang Birheng Maria na yan, ang daming alias. Kutakot-takot na, iba-iba pala mga pangalan yan. Conception, Immaculada. May mga Immaculada, Concepcion. Ang daming pangalan eh. Meron pang Veneration. Bernadette. Meron pang, marami. Pasensya na kayo, ako'y teenager na. Malilimutin na ako talaga. Totoo po. Kaya nga po, dito dapat nating lubusang mapag-unawa na kailanman sa aklat ng 1:18, walang taong nakakita sa Diyos. Sino ang lubusang nagpakilala? Nang sabihin, walang taong nakakita sa Diyos. Ang buktong na anak, ang nasa sa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Sa paanong pagpapakilala? 30 ng Kanyang sabihin, ako at ang Ama ay iisa. Amen. Naintindihan ba ninyo? Ako at ang Ama ay isa. Sampalatayanan natin yun. Hindi yung kung ano-ano pang mga ritual, kung ano-ano pang mga rebulto, kung sino pati rebulto ng tao. O ngayon, nasa niya mga Pilipinong dinadalang ina ninyo? Ulit ni sino yung dalawang Pilipinong ginawa ninyo santo? Lorenzo Ruiz. Lorenzo Ruiz. Dito sa Amerika, meron pang Lorenzo Ruiz. Kalunsad. Yung kalunsad ninyo, nasa niya kalunsad na yan. Puro kayo, nako. Puro fiction. Puro kayo aral ng tao. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, mismo ang ating Panginoon Jesucristo, kayo sa inyong amang demonyo. To correct myself, kayo sa inyong amang diablo. Sinungaling. Mga sinungaling. Ito, magalit sa akin ng Channel 2. Alam nyo, Channel 2, TFC, tuwing linggo, kasangkapan kayo ni Satanas. Bakit? Pinakikita ninyo ritual ng mga pari dyan. Tanungin nga ninyo, pari ninyo, bakit siya
Nagre-ritual, nasa likod niya ang napakalaking ribultong nakapako sa krus. Sino yun? Pagkatapos nakaharap yung mga tagasunod niyo, nakatingin doon. Tapos nakalupay, naka-spread ang kamay. Pagkatapos bubulong-bulong, inaawitan ninyo. Nakadipa ang mga tao. Ang sabi ng Diyos, huwag kang gagawa. Pagkatapos sasambahin ninyo. O sasabihin ninyo, hindi naman namin sinasamba. Bakit nandyan? Bakit kayo gumawa? Mag-isip nga kayo. That is very basic and very elementary. That is sheer stupidity. Maggalit kayo kung magagalit kayo. Itong Channel 2. Isa kayo sa kasangkapan. O yun naman Channel 7. Ano ang programa? The Lord sing. The Lord. Jesus Christ. Praise the Lord. Praise the Lord. Jesus Christ is Lord, something like that. PTL. Pagkatapos Jesus yung Lord. anak na kandidato sa pagkasenador ang nagsasalita. Pagkatapos eleksyon. Villanueva. Yung anak na Villanueva, material. Material nga, materialism. Puro kayo sanlibutan. God is now looking for people who will worship Him in His truth and in His Spirit. Nagagago na tuloy ako sa kagaguhan ninyo. Kaya linaw-linaw ng nais ng Diyos upang maging karapat dapat sa Kanya, sasambahin ng mga tunay. Ano pa ang gusto ninyong salita? Tunay, true believers. 8:23-24 San Juan. Napakaliwanag. Yung mga tunay na mananamba. 23-24. Aklat ng San Juan. Yun ang hinahanap ng Diyos. Sasambahin siya sa kanyang espiritu at sa kanyang mga katotohanan. Pagkatapos, eto, kandidato pagka-senador. Tapos praise the Lord. Magsitigil na nga kayo. Ay, nako, saan papunta ang bayan natin? Kaya ngayon, ano pa sinabi ng banal na kasulatan? Anong sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa mga huling araw? Magdaranas ng kahirapang hindi pa nararanasan hanggang maging sa kapanahon ng ito't hindi na mangyayari magpakailanman. Ano ang nangyayari? Lalong-lalo na dyan sa bansang Pilipinas. Tagtuyot! Baha! Pagkatapos na usok naman. Hindi ba kayo nangingilabot sa nangyayari sa bayan natin? Mga manhid yung mata. Manumbalik na kayo sa tunay na Diyos, Malakias 3:7. Sunugin na ninyo at sibakin ninyo lahat ng mga ribulto ninyo riyan. Pagkatapos yung isang nasunugan, pinakita na naman. Nasunog ang napakaraming bahay. Pagkatapos, ano sabi? Yes, this was one woman who was interviewed after 2 years because of this Yolanda typhoon. And you know what, this woman that was shown in television, I think this is in Channel 7 or in Channel 2. You know what this woman has stated? This is the only thing that I was able to save. The Santo Niño! Kasama ka sa impyerno. Tandaan mo yan. Yan, Santo Niño mong yan, kasama ka sa impyerno. Hindi kita hinahatulan. Dadapat! Yan ang natataan sa'yo sa banal na kasulatan. Bakit? 21:8, aklat ng Apokalipsis, anong nasa sa doon? Dagat-dagat ang apoy. Ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Ano? Dagat-dagat ang apoy. Hindi akong humahatol sa inyo. Mamaya sabihin nyo, si Capro, si Prospero, humahatol. Basahin ninyo, 21:8, Apokalipsis. Diyos-Diyusan yan. Dami-dami mong masasabi, Panginoon, salamat po. At tunay, kung bagamat na wala ang aming mga material na bagay, ang aming bahay, ang aming mga tinatangkilik, dapat patuloy mo kaming pinahihiram ng aming mga buhay. Yan ang dapat mong ipagpasalamat, idalangin sa Diyos. Dapat ikaw. Hawak-hawak mo, manika. Yan ang Diyos mo. Maliwanag ang banal na kasulatan. Anong sinasabi doon? Ang inyong mga puso, mga bakal na. Hindi lamang, sabi nga ni Ka Junior Gonzales, hindi lamang mga bakal, kinandaluhan pa.
Takot-takot kayo. Malapit na dumating ating Panginoong Hesukristo. Naririnig naman ninyo itong tuwirang pagpapahayag na ito. Nakatalikod pa rin na. Siguro ang santambakan mga tutulin ng inyong tenga o talagang hindi nyo matanggap. Sapagkat ang naghahari sa inyo ay puspos ng kadiliman. Ngayon, ano ang tunay na ikatitiyak ng mga alagad ng Diyos na katulad ni Apostol Pablo sa kanilang paglakad sa pananampalataya? Ano ang lubusang batid nilang kanilang tatanggapin? Ano yung lubusan na yon na kanilang kahihinatnan? Pakinggan ninyo dito po sa aklat ng Roma. At sa aklat po ng Roma, sa kapitulo 8 at ang versikulo ay 1. Hayaan ninyong basahin ito sapagkat ito po ay napakalaga. Lahat ng tuwirang naroroon. Saan? Sa tunay, tapat na paglilingkod at nararapat na pagdalangin o pagluwalhati sa Diyos. Ano po ang tatanggapin? Sa English. Sa kapitulo 8 po at ang 1, ang wika po rito, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, Amen. who walk not after the flesh, but after the Spirit. Amen. Kung kayo, ang iniintindi ninyo, yung mga material na bagay, yung pera, salapi, tulad ngayon, biro mo, lalaki ang mga stadium, pagkatapos pinauupahan sa mga sports arena, pinauupahan sa mga pangkalayawang programa, Showbiz. pinauupahan sa mga showbiz, akala ko ba'y banal na? Hindi ba yung inihandog ninyo sa Diyos? Pagkatapos may magsasayaw dyan sex bomb, pagkatapos meron dyan tawag dito, halos ipakita ang buong katawan. O hindi ba yung isang cabinet secretary ni Pinoy hindi na tumakbong bilang senador? Bakit? Ang dala-dala puro mga sex bomb pala. Ang pinakikita ay kalaswaan. Ano kayo? Dahil sa material na bagay? Maliwanag ang banal na kasulatan nang sabihin nga rito, mula ngayon, wala nang hatol sa lahat ng mga nasa ating Panginoong Hesukristo na hindi nagsilakad sa laman, kung hindi nagsilakad sa Espiritu. At ito ang Espiritu ng Diyos, guided by the Holy Ghost. Salita ng Diyos. Ano yun? Nasa 1:63 ang salita na aking sinasalita, pawang Espiritu at pawang buhay. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, ligtas kayo kung matyagan ninyong sinusunod ang aming mga ipinangaral sa inyo. Amen. Kaya alam ninyo, mga minamahal naming mga kaibigang tagapakinig, ito ang tanda ninyo. Sa banal na kasulatan, nasa saad, bawat tinatawag sa aking pangalan. Saan ba kayo tinatawag? Kay San Juan Bautista ba? Saan ba kayo tinatawag? Papa sa Roma. Yung bang sa Papa sa Roma? Kaya mong may in-interview na naman na tungkol dito sa darating na APEC. Ang sabi nito isang cabinet secretary, the security that we have, something of that sort, because I was not so privy so much of what he was talking about. Ang sabi niya, katulad na niya ng pagdalaw ng banal na Papa. Isipin mo, ang Papa pa rin ang kanyang nasa bibig, ni hindi nababanggit ang kapangyarihan ng kaluwalhatian ng kahabagan ng kapangyarihan ng Diyos. Papa, Papa, Papa! Ay, nako. Doon ka sa Papa mo. Dapat sa'yo magkakain ng Papa Pecolino. Hirap na hirap ng Pilipinas. Ang kaluwalhatian, iniligay niyo sa tao. Mismo si Apostol Pablo, Hoy, Timoteo, pagdalaw ko sa mga kapatid, ayokong meron kung ano-ano ritual, ha? Ang ibig ko, ang mahayag, ang ipangaral ko, ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Wala akong anumang nararapat na makamtin na karanganan na ukol sa akin. Yan ang tuwirang sinasaad.
sa panunalta ni Apostol Pablo kay Timoteo. Amen. Pero sino pagkatapos? Meron diyang obispo. Pagbukas mo ng himnaryo, mukha niya nakalantad. Pagmumukha niya. Ano sabi nung kaibigan ko? Sino to? Ayan ang aming Diyos-Diyusa. Ililigtas ba tayo niyan? Kaya nga, sino-sino po baga ang tinutukoy ng mga pawang kay Kristo na wala nang magiging hatol pa? At bakit? Sino-sino? Meron bang katiyakan? Kung sino-sino itong mga taong ito hanggang sa pangkasalukuyang ito. Pakinggan ninyo sa unang Tesalonica 2:14. Buksan po ninyo ang inyong mga banal na kasulatan. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Sapagkat nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Hudyo. Yung pong mga kapatiran namin. Kaming mga nasa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, batid po namin. Hanggang ngayon, tinutuliksa po ang bawat isa sa amin. Yun nga lamang pong mga taong hindi nasa kadiliman pag nalamang, anong iglesia? Iglesia ka ba? Iglesia ka ba? Kung ano-ano mga sinasabi. Kung ano-ano namang salitang masasakit, salitang tunay na magbibigay sa iyo ng anong tawag dito? Kasasakit ng damdamin. Ang wika nga ng banal na kasulatan, nagsipagbatani naman kayo. Dahil hindi nila nalalaman na yung iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na yon, sa aklat ng mga gawa 20:28, ito ang iglesyang binayaran ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating dakilang Diyos. Bakit? Sapagkat ang Panginoong Jesucristo ang Pangulo ng iglesia at siya ang tagapagligtas. Yan po ang pakatandaan natin. Siya ang tagapagligtas ng iglesia. Kaya nga po, ang lahat ng mga nasa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang lahat ng nangabuhay, ang lahat ng mga nagtitiis ngayon, tunay, magiging wala ng kahatulan. Ngayon, bakit po naman sinasabi sa paksa, dito nga po sa 2 Korinto, na sila'y nagsisilakan hindi sa pamamagitan ng paningin. Ito po ang patuloy na sa pamamagitan po ng udyok ng Espiritu ay ipahayag ni kapatid na Cirilo Gonzales Jr. Ating patuloy na papurihan, sambahin, pasalamatan ang Panginoong Hesus na muli nagbigay ng buhay, lakas ng katawan, lakas ng boses, tibay ng pananampalataya at ng kanyang paninindigan sa unang nagsalita kay kapatid na Prospero upang sa atin po ay buksan ang isang napakagandang paksa mula sa mga banal na kasulatan. Ang wika ng ating paksa, sila'y nagsisilakad hindi sa pamamagitan ng paningin. Mga magulang at mga kapatid, alam po natin kung ano ang mga bagay na nakikita ng ating paningin. Ito pong ating paningin ay hindi po magsisinungaling. Katulad nga po ng mga nagsasabing malibang kanilang makita ay hindi kami magsisipaniwala. To see is to believe. Yaon po ay totoo kung ang ating pag-uusapan tayo bilang mga tao. May katawan tayo na nagmula sa lupa. Alam natin, inanyuan sa larawan ng Diyos. Nakikita natin ang ating sarili, nahihipo natin. Ang Panginoong Hesukristo rin ang nagsasabi sa kanyang Juan 6:63, sa katawan ay wala tayong pakikinabangan.
Ito nga po ang ating paksa. Pag binabanggit yung salitang katawan, ang lahat ng bagay may katawan eh. Ang silya, katawan yan. Bilang silya. Yung kama, yung bahay, maging mga hayop. Sa ating paksa, si Pablo, na apostol ng ating Panginoong Jesucristo, at ang kanyang mga kasama na mga mangangaral ng Ebanghelyo, hindi kami nagsisilakad ayon sa paksa sa pamamagitan ng mga nakikita ng mata. At sa unang nagsalita, inamin ni Apostol Pablo, yung kanyang sariling katawan, it is only temporary. Kung mamatay, kung mawala ang katawang ito, merong kaming katawan sa espiritu. Upang ang katawan, ang wika, lamunin ng buhay. Walang iba yung tinatawag na buhay na walang hanggan. At hindi po lahat ng tao makapagsasalita ng ganito. Tandaan ninyo yan, no? Maski yung papa ninyo sa Roma, hindi ko napakinggan na siya'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi siya nakakatiyak. Sinabi pa nga nitong Papa Francisco ninyo, kakaliwa-liwanag, pati raw si Satanas, pati raw yung mga ateista, papanik daw sa langit. Yun daw Biblia, yung Quran, at saka yung Holy Bible ng Panginoong Jesucristo, pareho din daw yun. Anong klaseng aral ba yan? Ito po ang dahilan kung bakit ibinangon sa atin ang paksang ito sa umagang ito. At kailan lamang merong isang napakalaking relihiyon, 100 taon na sa Pilipinas. Napakayaman po. Pati ang gobyerno Pilipino nauutusan ito. Takot. Takot ang presidente, takot ang senador, pati Department of Justice, takot yan. Sa tinatawag nila na ink. Gamitin mo man yung ink sa salitang kahulugan ito, maitim na tinta, talagang madilim ang iglesia na yan, ink. Anong sinasabi ng tinatawag na mga wika nila, yung kanilang Holy Council, ano tawag nila ron? Sanggunian. Sanggunian. Sinasabi ka ng mga itiniwalag namin, makinig kayo, mistiso yung tagapagbalita. Sinasabi ng mga itiniwalag namin, ginagamit daw ng sanggunian yung salapi. Meron kaming, hindi nila nakita, 800 churches. 800 mga simbahang malalaki. Parang Walt Disney, milyon-milyon ang halaga. Ang naipatayo na namin. Ang wika ni Apostol Pablo, hindi kami lumalakad sa paningin. Anong ibig sabihin nito sa atin ng mga taong ordinaryo? Huwag tayong magugulat sa lahat ng bagay na nakikita ng mata. Tayong mga Pilipino, kasabihan hindi lahat ng kumikinang ay ginto. O yan. Naganap ang hula ng Panginoong Jesucristo, 2,000 taon ang nakakaraan. Panginoon, ang tanong ng mga apostol, ano ang tanda ng iyong ikalawang pagparito? Walang bato sa ibabaw ng kapwa bato na hindi ibabagsak. Pati ang mga materyang mga katedral ng Iglesia ni Cristo. Pati ang tinatawag na Vaticano. Pati ang tinatawag ng mga Colosseum ng mga dating daan, ng mga Protestante, ng mga Jehovah, ng mga Metodista, ng lahat ng Protestante, yung mga Crystal Cathedral na yan. Gigibain niya. Pinong-pino.
wawasakin sa galit ng Diyos. Kaya lang nangyayari kung puro kapaimbabawan. Mga kapatid at mga magulang, bakit nga? Sinasabi ng paksa, ang mga apostol o ang mga alagad ni Kristo ng Panginoon, hindi lumalakad sa pamamagitan ng paningin. Hayaan nating si Apostol Pablo ang magpatuloy ng pagsagot. 2 Korinto 4:18, samantalang kami nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Bakit? Sapagkat ang mga bagay na nakikita may katapusan, dadapat ang mga bagay na hindi nakikita walang katapusan, walang hanggan. Ngayon, kayo na aming mga kaibigan na nakikinig, hahanga pa ba kayo sa parang malapalasyo, mala Disneyland na mga katedral ng Iglesia ni Cristo? Baliwala! Ang totoo niyan ayon sa Panginoong Jesucristo, simple lang Simple lang ang paglilingkod sa Kanya. Hindi kailangan ng katedral. Hindi kailangan ng mga ilaw dagitag kung gabi, neon lights. Hindi kailangan ng kolosyon. Hindi kailangan ang maraming mga membrong mararangal, mga presidente, mga hari, mga politiko, kung mga artista. Nangyayari tuloy, naging negosyo. Ang reliyon, naging negosyo, kwartahan sa lapian. Sipin ninyo yung ink, yung sanggunian na yan pala may kooperatiba, ang mga membro, bibili ng bigas, sa kanila ka bibili. Bibili ka ng kung ano-ano, pumunta ka sa sanggunian. Magkakaroon ng rally, bibigyan kayo ng kamiseta ng sanggunian, magrarally tayo sa Luneta, ang bawat isang piraso, 500 piso. Anong klaseng reliyon yan? Masyado kayong negosyante. Tangisan yan, meron kayong mga entertainment. Ang gaganda ng palabas ninyo, isipin mo yung mga sex bomb, magkakakanyod sa harap ninyo, tapos sasabihin ninyong, kamukha ni Eli Soriano, wala daw masama sa sex bomb? Akala ko ba'y nangangaral ka? Galatias 5:19 hanggang 21, isa sa ipinagbabawal na gawa ng laman, kalibugan. Tapos ikaw, numero 1, tagahanga ng mga sex bomb at sinabi mo pa sa YouTube, walang masama sa sex bomb. Ano ba utos ng Diyos? Kayo ay magpakabanal, ako na tumawag sa inyo ay banal. Kailangan ng banal, hindi mahalay. Hindi nahalubian. Hindi nahalubaliwan ang anumang bagay ng sanglibutan. Okay, magagalit kayo sa akin. Nasa YouTube yan. Kaya pinalago ng Diyos ang karunungan. Daniel 12:4. Sa huling panahon, Daniel, ang karunungan tatakbo ng paro at parito. Para ano? Wala nang maidahilan ang bawat tao. Sinabi ng Panginoong Diyos sa huling araw, wala nang magtuturo sa sino man kung sino ako. Wala nang kapatid magtuturo sa kanyang kapatid, sa kanyang kaibigan, o sa sino man kung sino ang Panginoon. Makikilala ng lahat kung sino ang Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng internet, libre. Mateo 10:8. Tinanggap ng walang bayad ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, walang bayad. Ipinamamahagi namin sa inyo, makikinig lamang kayo. Sapagkat sa pamamagitan ng pakikinig, Romanos 10:17, dumarating ang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Panginoong Jesucristo. Talaga bang magaang Panginoong Jesucristo? Talaga bang walang kabuluhan yung mga katedral na yan? Kala mo, Disneyland? Ang ganda ng ilaw sa gabi. Talaga bang walang kabuluhan yung mga punta kayo sa Luneta, magrarally tayo, bibili kayo ng payong, bibili kayo ng panyo?
Tinamaan ng sinalibad ng masyadong negosyante kayo, Mr. Velarde. Sobrang negosyo ninyo. Ang laki pa ng kahon ninyo. Drop your donations. Kayo naman mga Pilipino, nako, ewan ko, anong klase kayo mga, wala ba kayo utak? Pagawa mo ng Biblia. Wala ba kayo utak? Panginoon ko, hindi nyo nalalaman, that is highway robbery yan. Diyos ko, bili naman kayo dito, bili naman kayo dyan. Hindi kayo maililigtas ng mga bagay na yan. Hindi kayo maliligtas ng pananakot ng sanggunian. Hindi kayo maililigtas ng mga obispong nagsasabing kung malayo kayo sa aking pamamahala, hiwalay kayo sa Diyos. Hindi kayo maililigtas ng mga sex bomb, ng mga artista. Hindi kayo maililigtas ng mga kooperatiba, kinukwartahan kayo kung ilang ulit pinapatungan ang presyo ng binibili ninyong mga bagay. Mga kapatid at mga magulang, magaang, napakagaang ng pagpanik sa langit. Totoo ba yan? Basahin natin. Mateo 11:21 o 27. Basahin po natin ng San Mateo. 28 muna. Magsiparito sa akin. Kayong lahat, ang Panginoong Jesucristo nagsasalita. Magsiparito kayo na nangapapagal, nangabibigatang lubha. Bakit sinasabi ng Panginoong nangabibigatang lubha? Wala po kaming hanap buhay, Mr. Gonzales. Ako po ay nagkaroon ng trabaho sa Hong Kong. Nakaipon ng konti, bumalik ako ng Pinas para makita ko ang mga mahal ko sa buhay. Naging biktima po ako ng laglag bala. Kaya, pati naman, yung mga Pilipino, numero uno sa kawalangyaan. Kayo magagalit sa akin, no? Siguro sasabihin niyo, hindi naman lahat. Kayo na nakakaalam sa inyong mga sarili, kayong mga Pilipino. Kung hindi kayo kasama sa mga mandurugas, mga magnanakaw, kung ano-anong mga plunderer, manloloko, mga natay, kidnappers, drug addict, drug pusher, kayo na nakakaalam. Pero ang nalalaman ko sa ngayon, wala na akong mapagkatiwalaan sa pamahalaang Pilipinas. Magsiparito kayo, kayong nabibigatang lubha. Masyado ang problema ng mga tao. Ang nagsasalita ang Panginoong Jesucristo. Magsiparito kayong nangabibigatang lubha at nangapapagal. At kayo'y aking papagpapahingahin. Sino nagsasalita? Panginoong Jesucristo. Pag nagsalita ang Panginoong Jesucristo, ano ang garantiya niya? Masisira ang langit, masisira ang lupa. Ang salita ko hindi masisira. Ano ang salita ng Panginoong Jesucristo? Akin kayong papagpapahingahin. Hindi po si Felix Manalo nagsalita. Hindi po yung Papa sa Roma. Hindi po si Velarde. Hindi po. Kung sino-sinong mga ngaral ninyo na hinahalikan ninyo, pati ang talampakan. Mga kapatid at mga magulang, ang Panginoong Jesucristo ang magbibigay ng kapahingahan sa ating suliranin. Sa San Juan 15:5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kaya huwag kayong matakot na mga iglesia ni Manalo na itiniwalag. Ano ba kayo? Ano ba utak ninyo? Pinagsabihan lang kayo ng sanggunian na yan ay mga taong ordinaryo din naman. Kinamkam ang kapangyarihan ng Panginoon. Yang mga obispo ninyo, sinipa si Kristo bilang pangulong bato, bilang pangulo ng iglesia, ipinalit yung sugong anghel. Yan ngayon, yung sanggunian ninyo, ang naghaharit na mamayani sa inyo, maging si Eduardo, hindi nyo alam kung buhay pa o patay na. Wala daw hostage, ba't walang lumalabas? Namatay na nga yung isang tao ron. Hindi tinulungan itong tinatawag na sanggunian na ito. Pinabayaan mismo si Angelo, siya pang bumuhat sa kanilang kapatid na mamamatay na para dalhin sa ospital. Anong klase kayo? Sa jeep lang isinakay. At sa jeep lang isinakay. Yun lang nagdaraan. Hindi ba kayo? Ano ba
ba naman ang ginagawa ninyong mga iglesia ni Manalo? Yung hostisya, 23. 23 ng Mateo sa aba ninyong mga iglesia ni Manalo. Nagbibigay kayo ng ikapo. Nagbibigay kayo ng yerbabana. Mga kapatid at mga magulang, hindi naman ninyo ginagawa ang lalong mahalaga. Ang alin? Ang hostisya, ang pag-ibig at ang pananampalataya. Dapat sana sinunod muna ninyo ang pag-ibig, pananampalataya at ang hostisya. Tinanggal na ninyo ang pag-ibig. Hindi kayo naawa sa byuda. Hindi kayo naawa sa byuda nitong sera nyo. Hindi kayo naawa sa kapatid nitong obispo. Kayong sanggunian, nasa ang inyong mga kaluluwa? Mga paimbabaw. Walang hostisya. Kaya nga ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Siya lang ang magbibigay ng kapayapaan sa tao. Ano pa ang kanyang sinasabi? Mga kapatid, pasanin ninyo ang aking pamato. Mag-aral kayo sa akin. Bakit sinasabing mag-aral? Ang wika ng Panginoong Jesucristo, huwag kayong magpatawag ng guro o rabay. Isipin ninyo yan, no? Ang mga iglesia, protestante man, o mga katoliko man, mga Kristiyano daw sila, ang mga mangangaral nila, tinatawag nila na guro, teacher. Kami, nanghihilakbot kami pag tinatawag kaming ministro o pastor Minsan nakumbida kami ni kapatid na Rosie sa isang protestanting relihiyon sa Pilipinas. Pagkatapos ng pagsamba, kinamayan ako, pati si misis ko, si kapatid na Rosita, kamusta po kayo, pastora? Pati yung asawa ko, naging pastora. Bakit? Yan ang sinasabi ng paksa. Lumalakad kayo sa paningin, sa materya, sa nakikita. Di ba nyo naiintindihan ng paksa? Hanggang ngayon, nasa laman pa kayo. Mga kapatid at mga magulang, ang sabi ng Panginoon, huwag kayong magpatawag ng guro o rabay. Sino kausap? Yung 12 apostol. Iisa ang guro ninyo, iisang rabay. Ang Kristo nga. Anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Para bigyan tayo ng kapahingahan, mag-aral kayo sa akin. Kaya kami nangangaral. Ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang katawan ni Kristo, sa Efeso 3:10, upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay maipahayag sa sangkalangitan sa lahat ng kapangyarihan ang kagilagilalas na karunungan ng Diyos. Ang iglesia po ng Diyos ang nangangaral, hindi ako, hindi si Prospero. Mga kapatid, ang bibig na ito, ginamit lang kasangkapan para makarating sa inyo ang katotohanan. 32:27 ng Jeremias, ako ang Diyos ng lahat ng tao. May anumang bagay ba na mahirap sa akin? Ng panahon ni Moses, nagsalita si Moses at si Aaron. Salita ng Diyos ang lumalabas sa kanilang mga bibig. Ganyan din po kami ni kapatid na Prospero. Paano lumabas ngayon sa akin? Ang salita ng Panginoong Jesucristo, binasa ko po ang Mateo 11:28 hanggang 30. Mag-aral kayo sa akin. Kaya kailangan mag-aaral. 34:16 ng Jeremias, ng Isaias, anong pag-aaralan? Anong pag-aaralan? Saliksikin ninyo sa mga banal na kasulatan. Biblia. Hindi magkukulang. Hindi mangangailangan, iniutos ng aking bibig, pinagsama-sama ng aking espiritu. Nang dumating na at magkatawan tao na ang Kristo o ang Diyos, ano ang itinuro ng Panginoong Jesucristo? Mga kapatid at mga magulang, San Juan, buksan ninyo 5:39. Basahin ninyo ang banal na kasulatan. Inaakala ninyo, dito meron kayong buhay na walang hanggan at ang banal na kasulatan ang magpapatotoo sa inyo kung sino ako. Ang magpapatotoo sa inyo tungkol sa akin. Ay, ano nga ang napakinggan natin? Binasa ni kapatid na Prospero 10:30, ako at ang Ama ay iisa.
Napakaganda po. Mabigat ba? Mahirap ba maging Kristiyano? Pasanin ninyo ang aking pamatok. Ang wika ng Panginoong Jesucristo, mag-aral kayo sa akin. Bakit? Sapagkat ako ay maamo. Ang Panginoong Jesucristo, maamo. Sinabi ng Panginoon, ang sino mang sa akin ay lumalapit, sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Ang ginawa ng sanggunian, mga magulang at mga kapatid, ayaw nang lumapit ang ibang mga tao ngayon. Bakit? Tiwalag dito, tiwalag dyan. Isang matanda, 87 anyos, asawa ng ministro sa Sanchez nung araw, Suarez, na nandiyan sa Facebook, sa YouTube. Ang tanda-tanda na, tiniwalag pa, taga Burlington, California. Isang bagay lang ang itinanong, bakit po nagkakaganyan sa iglesia? Bakit nagkakaroon ng ganyang kaguluhan? Tiwalag ka! Kayo naman sanggunian mga kapatid tiwalag kayo ng tiwalag. Wala kayong hustisya. Wala kayong pag-ibig. Wala kayong tinatawag na pananampalataya. Lumalakad kayo sa mga bagay ng paningin. Nasaktan kayo sa napakinggan ninyo? Tinatanong lang kung totoo nga yung sinabi nung ebanghelista ninyo, na kapatid ninyo sa iglesyang naglahad ng katotohanan ng katiwalian ninyo, lahat naman ng bumasa kay ebanghelista, lahat ng nakinig, at lahat ng nagtatanong, itiniwalag na ninyo. Salamat sa Diyos, inalis ninyo ang aming mga magulang dyan. Kaparaanan ng Diyos ng panahon ng aming mga magulang noong 1930, itiniwalag ninyo ang tatay namin, nanay namin. Nagsiwalat ang tatay namin sa ginagawa ninyong kalaswaan. Pati ang nanay ko, ibig ninyong gahasain. Mga magulang at mga kapatid, basahin ninyo ang sulat ni Rosita Trillanes. Kaya si Liloy umalis sapagkat tinangkang halayin si Amanda. Si Amanda, nanay namin yun. At nang umalis nga mga magulang namin, pinagtangkaan pa ninyong pagbabarilin. Salamat na lamang. At walang tinamaan, mga kapatid at mga magulang. Magsiparito kayo sa akin, lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso. Napakadaling pakiusapan. Napakadaling pakiusapan ng Panginoon. Panginoon, nagkasala ko. Panginoon, namura ko yung kapitbahay ko. Panginoon, nakapagnakaw ako. Panginoon kung Diyos, ako'y halimbawa'y nakapatay ng tao. Panginoon Diyos, ako po ay talagang nadala ng aking kahinaan. Parito kayo sa akin, mapagpakumbabang puso. Patatawarin ko kayo, ang ibig lang sabihin, magsabi ka lang ng katotohanan, mga kapatid, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. 30, huling talata, sapagkat malambot ang aking pamatok. Magaang pala. Magaang pala yung krus na ipapasan natin sa ating sarili. Sapagkat ang wika ng Panginoon sa Juan 13:15, iniwanan ko kayo ng halimbawa upang ito ay gawin din naman ninyo sa isa't isa sa inyo. Ano ang halimbawa na iniwanan? Filipos Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 10, magkaroon tayo ng pag-iisip. Ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Bagaman nasa kalagayan Diyos, hindi niya inaring nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Bakit? Iisa lang ang Diyos. Walang kapanday ang Diyos. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Nag-anyong alipin, nakitulad sa mga tao, naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Magaang ang kanyang tinatawag na krus, napakagaang na tayo'y magpakumbaba katulad ng Panginoong Jesucristo. Napakagaang na tayo'y magtiis ng sari-saring mga pagsubok hanggang sa ating kamatayan sa krus, mga kapatid at mga magulang. Napakagaang ng pagiging isang Kristiyano. Talaga namang napakagaang Gaano kagaang? Eto, paano tayo sasamba sa Diyos? Paano tayo tatawag sa Diyos? Paano makikipag-usap tayo sa Diyos?
Sa iglesia ni Manalo, pupunta ka sa Central, pupunta ka sa Katedral, pupunta ka sa malalaking mga kapilya, air condition. Mga kapatid, paano kung mga kapatid, sanggunian, paano kami makakapunta? Wala kaming pamasahe. Kami naghahalongkat lang ng recycler sa basurahan. Kami pulubi, kami biktima ng baha, kami biktima ng ondoy. Wala kaming wika nga magagamit para maging katulad kami ng mga mahaharlika ninyong mga membro de kotse. Ang gaganda ng damit, ang gaganda ng mga borloloy. Mahihirap lang kami. Hindi nasasamba ang isang mahirap. Nakakahiya Sipin mo, membro ng mga iglesia ni Manalo, mga opisyal, mga kongresista, mga senador, mga presidente, mga artista. Hindi na ako sasamba. Mahirap pa lang makapunta sa iglesia ni Manalo, mga kapatid at mga magulang. Pero ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Magaang ang aking pamatok. Gaano kagaang? Ano ang utos ng Diyos, ng Panginoong Jesus? Mateo 6:6. Ngunit ikaw, kung ikaw ay mananalangin, ano bang panalangin? Yan ay pagsamba sa Diyos. Yan ay pakikipag-usap sa Diyos. Yan ay paghingi ng kapatawaran. Kung ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, isarado mo ang iyong bintana at ang iyong pintuan, at sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, Filipos Kapitulo 2, versikulo 10, iluhod mo ang iyong mga tuhod. Manalangin ka sa Ama. Hindi mo pa naibubuka bibig mo, alam na ng Ama. Napakagaang. Kayo namang mga sinalibad at tinamaan ng kung ano-anong mga demonyong nasa inyo. Kailangan pang halikan mo yung paa ng Papa. Kailangan pang pumunta sa Quiapo, makitulad ka rin sa lumuluhod sa may asin daw, magmula pintuan hanggang doon sa pulpito. Kailangan pang pakainin ka ng osya nitong mga pare ninyo. Hindi naman sinusunod ang utos ni Kristo. Dugo at tinapay na walang lebadura, pinakakain ninyo. Prefabricated ng mga biskwit, yung osya. Pagkatapos yung pare lang ninyo umiinom ng mompo. Anong klaseng reliyon yan? Mga tagapakinig at mga magulang, sa iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus, magaang po ang pagiging isang Kristiyano. Kaya nga po, niloob ng Panginoon, Daniel 12:4, palaguin ang karunungan. Ngayon may internet, may Facebook, may Twitter, kung ano-ano, para sa loob ng bahay ninyo makapasok ang salita ni Kristo. At kung meron sa inyo, talagang napakahirap ng buhay, walang iPad, walang cellphone, walang computer, walang kuryente, sabihin lang ninyo sa amin, padadala namin kayo ng CD-ROM, tape record, o naka-record na. Baka padalan pa namin kayo ng mga recorder kung makakaya namin. Ibigay lang ninyo sa amin ang inyong request, sulatan ninyo kami. Tatanggap kayo ng mga aralin, libre, walang bayad. Mga magulang at mga kapatid, tinanggap namin walang bayad. Ipangaral namin ng walang bayad sa lahat ng nagnanais na makarating sa langit. Kaya nga, ang lahat pala ng mga bagay ay may katapusan. Ang aral ng Diyos na hindi nakikita ng sino mang tao, dadapot napapakinggan, ang nais ng Diyos na ating pakinggan. Romanos 10:17, makikinig tayo para dumating ang pananampalataya. Ang pananampalataya, siyang kapanatagan ng mga bagay na hinihintay. Ano ang hinihintay ko? Ang buhay na walang hanggan. Ano ang hinihintay ni kapatid na prospero? Ang ikalawang pagparito. Ano ang hinihintay ng lahat ng aming mga kapatiran, ng aming mga asawa, mga anak, mga manugang at mga apo? Ang buhay na pag-asa. Sa isang buhay na Diyos, hindi Diyos na patay. Huwag kayong magagalit. Lahat ng iglesia, ang mga Diyos ninyo patay. Ang lahat ng inyong mga Diyos, may mata, hindi makakita. May ilong, hindi makaamoy. May bibig, hindi makapagsalita. May paat kamay, hindi mailigtas ang sarili. Basahin ninyo, Aklat ng Mga Awit, 115, 4 hanggang 9. Kayo naman ang magbasa. Pagod na kami ng kababasa, mga magulang at mga kapatid. Kaya nga ito po ang itinuro sa atin, sa salita ng Panginoong Jesucristo. Jesucristo lamang tayo mananatili.
Magsisampalataya tayo sa Ama. Magsisampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo. San Juan 14:1, magsisampalataya din naman kayo sa kanyang ebanghelyo. Marcos Kapitulo 16, 15 hanggang 16. At ang sino mang mabautismuhan sa pangalan ng Ama, Diyos, Anak, Kristo Jesus at Espiritu Santo, sila ang maliligtas. Ang ayaw sumampalataya at magpabautismo ay parurusahan. Ano ang parusa? Sa impyerno. Huwag nawang mangyari. Ito po ang tinanggap natin sa linggo ng umagang ito. Ito nawa ang ipagpala. Ibasbas sa atin ang Diyos magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Muli tayong maghahandog sa Diyos na isang may Espiritong awitin. Pinakikiusapan kung pangunahan tayo sa panalangin ni kapatid na Rosita Gonzales. Maghahandog ng abuloy si kapatid na DJ. Tatayo tayo. Awitin natin ang bilang 146, unang estropa at koro po lamang. Magtumibay sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na mga utos kung ingatan mo sa iyong loob. Ligtas ka sa Lord. Isulat mo sa iyong dibdib. Itanglaw mo sa iyong isip ang aral niya, ang siya mong ibig. Ligtas sa panganib. Panginoon po naming Diyos, Panginoon naming Diyos, amin po amang sama-samang iniluluhod ang aming mga tuhod. Kalaki po, Panginoon, ang pananampalataya na ang iyong pong makapangyarihang paningin ang nakatunghay sa bawat dako ng aming mga kinaroroonan. Amen. Panginoon po naming Diyos, lubos-lubos po kami amang nagpapasalamat, una't higit na nga po, Ama, na sa linggong ito, ikaw po, Ama, ay aming napapurihan. Naluwalhati namin, Ama, ang iyong banal na pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan. Amen. Panginoon po naming Diyos, nagpapasalamat din po kami, Ama, sa mga aral na muli mo pong naihasik sa umagang ito ng aming pagkakatipon sa pagkasangkapan po sa iyong mga lingkod. Amen. Ama naming Diyos, loobin mo po, Ama, na ang mga aral mo pong ito kung mapakinggan ng iyong ibang mga nilalang, mabuksan po ang kanilang mga puso't kaisipan sa katotohanan. Siya nga po. Na ikaw po, Panginoon, ang nag-iisang Diyos na buhay, na dapat po namin amang paglingkuran pasalamatan habang kami naririto't pinagkakalooban mo po ng buhay at ng aming mga kalakasan. Panginoon po naming Diyos, kami po ang may lubos-lubos na nagpapasalamat at amin pong nadarama, Ama, na hindi mo nga po pinababayaan ang bawat isa sa amin. Siya nga po. Bagamat napakaraming dumaraan na mga suliranin, mga kabagabagan, halos sa buong kalupaan. Gayunpaman, Ama naming Diyos, dama ng iyong mga lingkod. Naroroon po ang iyong pagpapalat pamamatnubay na tumatagos hanggang doon sa lahat po ng aming mga mahal sa buhay. Amen. Na amin din po naman amang nalalaman na dumarating din po sa lahat ng aming mga kamag-anakan, mga kaibigan,
na nakikipagkaisa sa amin sa ganitong mga gawain. Amen. Panginoon po naming Diyos, samot dalangin po lamang namin, Ama, na wag mo po kami, Amang, makita na nagpapabaya sa amin aming mga katungkulan. Makita mo po nawa kami, Ama, na lumalakad sa tamang pamamaraan ng buhay, sa mga aral na ninanais mo po, Amang, matanim sa aming mga puso't kaisipan. Siya nga po. Masundan namin, Panginoon, ang iyong kautusan. Makapag-ipon kami, Panginoon, ng mga gawang kabanalan sa aming mga buhay. At nang sa gayon, Ama naming Diyos, naroroon po, Ama, ang aming pananampalataya na kami po'y pagkakalooban mo sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon po naming Diyos, amin din po amang samot dalangin na sa umagang ito ng aming pagkakatipon, ang iyong pong mga lingkod na kinakasangkapan mo po sa pagpapahayag ng iyong katotohanan. Panginoon, lagi mo po nawa, Ama, silang aalalayan ng iyong pong mapagpalang kamay. Pagkakalooban mo po sila, Panginoon, ng marami pang mga kaalaman. Nang sa gayon, Ama naming Diyos, marami pang mga labing pumurit lumalhati sa iyo pong banal na pangalan. Lagi mo rin po, Ama, sila, Amang, ilalayo sa mga kapanganiban. Nang sa gayon, Ama naming Diyos, makapagpatuloy po sila, Ama, sa kanilang mga katungkulan ng walang kahadlangan. Amen. Panginoon po naming Diyos, sa iyo pong mapagpalang kamay, amin pong isinasamo ang iyo pong pagpapalat pamamatnubay sa bawat isa sa amin. Amen. Panginoon po naming Diyos, Amang banal, talos mo, Ama, ang laman ng aming puso't kaisipan. Talos mo po, Ama, wala kaming maililihim sa iyo pong makapangyarihang paningin. Kaya naman po, Panginoon, amin pong samot dalangin sa umagang ito, kung kami man po, Panginoon, ay nasumpungan mo sa aming mga kahinaan, nakagawa kami ng mga bagay na di po kasang-ayon sa iyong kautusan. Ama naming Diyos, patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga nagagawang mga kasalanan. Amen. At sa umaga nga pong ito, Ama, amin pong sinasampalatayanan na muli mo pong ibabasbas sa amin ang iyong pong pagpapalat pamamatnubay. Ang lahat po ng ito, magalang po pong isinasamo, idinadalangin sa iyo, Amang Diyos, Kristo Jesus, na amin pong nagisang Diyos na tagapagligtas. Amen. Amen. Diyos lang makapangyarihan sa lahat na nagbibigay buhay at lakas sa banal na gawain siyang tumawag at nagtiis ng hirap. Kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mong buhay at lakas. Dalangin namin sana ay maging dapat. Tanggapin mo, Diyos ko. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama namin lubhang banal at makapangyarihan sa lahat. Siya nga po. Ikaw po ang aming tanging Diyos na gumagabay sa bawat sa amin. Panginoon, muli sa hapang ito, Panginoon, kami pinanikluhod sa iyong harapan at kami po ay nakakinig niyo pong mga ginito mga aral. Kaya po, Ama, kami nagpapasalamat sa mga aral na ito at sa lahat yung mga kabutihan sa bawat sa amin. Tagapin niyo po sa iyong harapan ang mga saping amin na pagkayanan. Nanawa ito po yung magamit po ng inyong kapangasiwaan
Makatagon rin po, Panginoon, sa lahat ng mga tao na ngailangan. Higit sa lahat, Ama, ang mga salaping ito ay maging kasangkapan sa pagsasipon ng Ebanghelyo sa ibabaw ng libutan. Amen. Amin lang pong sasama, Panginoon, sa iyo, na sana huwag na huwag kami kasawaan. At sa mga susunod na linggo na aming buhay, makitin po kami maglilingkod at umaagdo po niwan ng bahay dungis ng mga kapintasan. Amen. Panginoon, laki, Panginoon, na aming mapanalangin sa hapong ito, ang mga lalaking talagoy niyo po sa amin upang mahatid niyo po mga banal na maaral. Nawa, bibigyan niyo po sila ng mga talinuhan at ng mga kalakasan na nagmumula po sa ipong kaitaasan. Amen. Panginoon, muli sa hapon ito magkakawalay kami mga magkapatid. Iba po sa amin tutungo sa kanilang tahanan, iba tutungo sa kanilang paghanap buhayan. Loobin niyo po, Ama, marating namin ang aming patutunguhan na ligtas lahat ng mga kapindakanan. Amen. Panginoon, marami kami makailan, Ama, dahil pat kami maasa na mga ito iladadag niyo po sa amin. Kaya po ang lahat ng mga bagay, maghanap po namin hiling sa dakilang pangalan, Diyos Kristo Jesus, namin Diyos sa dakilang tagapagligtas. Amen. Amen. laging ipanumay. Amen. Amen. At ngayon, sa pagkasangkapan ng Diyos, sa kanyang hamak at walang kakabukabuluhang alipin, tanggapin po nating mga magkakapatid, mga mag-aanak at mga magkakaibigan, ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa umagang ito, hanggang sa gagawin nating paglalakbay papauwi sa ating mga tahanan. Amen. Hanggang sa lahat ng ating sariling mga kabiyak, mga anak, mga manugang, mga apo at mga mahal sa buhay. Opo. Sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, sa paghanap natin ng ikabubuhay sa araw-araw, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito nawa ang ibasbas sa ating lahat ng ating Panginoong Diyos na si Kristo Jesus, lalo na nga sa panibagong taong ito ng 2016. Magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesu Kristo. Ako kay Jesus sa hawak sa aking kahinaan, si Jesus ang pag-asa at timbulan. Wala nang ibang ngalan dapat tayong pagsaligan, Diyos Kristo, Jesus tunay na tunay. Ako'y hawak kay Jesus at tukso'y lalaban. Ako'y hawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y hawak kay Jesus, hindi hihiwalay ang kamay ni Jesus aalala.